Senate August President 6, 2025, alas 3 ng hapon hanggang inabot na ng gabi ang deliberasyon at desisyon ng mga senador sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Archived, yan ang desisyon. 19 na senador ang sang-ayon dito, 4 ang tutol at 1 ang abstain. Abstained si Senator Lacson na nagsabi na in consideration of the MR or motion for reconsideration na ifinail ng House of Representatives sa Supreme Court. Matatandaan na noong July 25 ay nagbaba ng ruling ang Supreme Court na nagsasabi na sa simula pa lang ay null and void na. Articles of impeachment, void ab initio, is a legal term meaning void from the beginning. It indicates that a contract or agreement is considered invalid from the moment it was created, as if it never existed. Walang bisa, ganon, unconstitutional, labag sa batas ang pinagdaan ng proseso, immediate and executory, sabi nga. Ang desisyon ng Senado sa archiving ay resulta naman ng botohan sa motion ni Senator Marcoleta na i-dismiss na napagkasunduan na lamang ng mga senador na i-archive na lang ang kaso dahil hindi nasunod ang tamang proseso na ginawa ng lower house. Eto yan mga kababayan, ano na ang mangyayari sa impeachment case? Kasi malungkot at hindi makatulog ang mga gustong patalsikin sa pwesto si Vice President Duterte sa pamamagitan nito. Yun ang nakikita kong motibo nila. Pero tama rin yung sinasabi nila na chance din sana yon ng Vice President na ipaliwanag naman ang side niya. Yung iba naman ay nagdiwang, syempre, pagkatapos dahil si Lady Luck ay sa kanilang ngumiti. Ang himbing siguro ng tulog ng mga taong ito, tagumpay, sabi nga, sana all nagtatagumpay. Sana ay magtagumpay na rin ang taong bayan. Sana ay matalo na rin natin ang mga pagbaha sa nakakaraang mga panahon, lalo na nitong mga nakaraan lamang. 3 sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sana makulong na at matanggal na yung mga korap na mga swapang na kontratista at opisyal ng gobyerno na dahilan ng mga malalaking pagbaha. Sana rin ay magtagumpay na ang sambayanan na tuluyan ng mawala ang pork barrel na inibalang yata ang mukha at ang pangalan. Ganun pa rin. Sana ay magtagumpay na rin tayo na bumaba na ang presyo ng mga bilihin. Gasolina, lalo pa. Kuryente, na ginto ang presyo at nagpuputol ng linya na walang notice. Maglaho bigla ang mga korap sa gobyerno. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sana magtagumpay na tayo para hindi lang isang grupo ang masaya. Sana all. Daming nabigo sa gobyerno. Si PBBM mismo ang nagsabi na hindi masaya ang marami sa administrasyon niya. Buti pa itong Pangulo natin ay nagpapakatotoo. Yung ibang leader ng gobyerno, mga bulag sa totoong realidad. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Caught in the act na, nangangatwiran pa. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayan ang inabot nyo sa pinalakpakan nyo sa SONA. Ay ano na nga ang mangyayari sa impeachment case? Ngayong naka-archive na ito, wawa naman. Kumbaga nga sa isang sanggol ay hindi na nakalabas sa bahay bata ng kanyang ina. Na-abort na. Di man lang nakauha. Kawawa naman.
Una, sabi ni Senator Soto, si Tito Sen ay dead na ang impeachment case. As good as dead, parang ganon. Paktaylo, sabi ng mga inchik. Kaya 'di ba sabi niya sa mga kapwa niya senador na nabigo siyang hikayatin, natutulan ang archiving, ay may God have mercy on your decisions. Naku po, nakaladkad pa ang Diyos sa usapan ng magagaling. Sa bagay din sa constitution po natin ay nanawagan tayo sa Diyos. We implore the Almighty God, 'di ba? Na sana ay gabayan tayo ng Diyos ang bayan natin sa mga desisyon na gagawin natin. Tama naman. Hindi kaya ginaguide na niya tayo, mga kababayan, sa pangyayaring ito sa kasaysayan natin, na hindi lang natin nakikita ang paggabay niya kasi namamayani sa bawat isa ang kanikanyang paniniwalang politikal. Di kaya? Pangalawa, sabi naman ni Senator Zubiri, pagka daw archiving, ay pwede itong hugutin o i-revive kung kinakailangan. May problema dyan. Ano ang problema? Una, may magmo-motion ba na hugutin yon? Sa palagay ko ay meron naman para ma-revive. Sino? Yung minority. Yung mga ayaw sa archiving. Kaya lang ito ang tanong, makukuha ba nila ang majority ng mga senador? Dapat ay sasang-ayon ang majority ng mga senador. Sasang-ayon kaya ang 19 na senador na bumoto ng yes para sa archiving? Kayo po, di ba may problema ang mga umaasa pa? Para tuloy gusto kong maniwala na ang impeachment case laban kay VP Sara ay patay na. Opinion ko lang yan bilang botante, wag nyo naman akong awayin. Alam ko na rin sa susunod kung sino-sino ang mga senador na muling makatatanggap ng boto ko sa susunod na eleksyon. Ito naman yan mga kababayan, ang ikinatwira ng 19 na mga senador na nag-archive ay dahil daw sa pagsunod sa ruling ng Supreme Court. Pag sinundan natin, ang sinasabi nila ay magiging problema ba nila kung babalik ta rin ng Supreme Court ang en banc decision nila. Pag pinaburan ang motion for reconsideration ng Kongreso, kung ang dahilan nila sa pag-archive ay pagsunod sa Supreme Court, susunod din sila pag nagbago ang ruling ng Supreme Court. Ganun ba? Dapat ganun. Diyan natin makikita ang paninindigan ng mga senador natin. Diyan natin makikita ang tunay na kulay ng mga ito kung sakali. Ang tanong ay sino ang dapat sisihin sa pagkaka-archive? Ang Supreme Court ba? Ang Senado ba? O ang mismong bahay na pinagmula ng reklamo, ang lower house? Ano sa palagay ninyo? Ang lower house kasi ay sumisigaw ng foul. Ganun din ang mga umaasa na matutuloy ang impeachment. Ang Senado ang sinisisi. Binubugbog ang mga senador ng kung ano-anong banat. Mga sinaduwag daw sila. Wow, bagong salita. Dati ay senatong lang at congressman ang naririnig ko. May bago na pala. Yumayaman ang bokabularyong Filipino. Madaragdag ba ang salitang yan, yung sinaduwag sa diksyonaryo ng Universidad ng Pilipinas? Baka palakpakan po. Yung iba naman ay Supreme Court ang inuupakan. Erroneous daw ang ruling ng Korte Suprema sa pagsasabi na ito ay null and void sa simula't simula pa, unconstitutional. Kaya walang dahilan, sabi ng Senado, na dinggin. Kaya inarchive nila. Sino-sino ang nagsasabi na mali ang Korte Suprema? May politician dyan, may artista, may vlogger o influencer, may abogado, may dating constitutionalist. Lahat sila ay matatalino raw at gusto yatang sabihin na mga bobo ang 15 Supreme Court Justices. Aro, Pilipinas kung mahal. Unanimous decision yon, en banc ruling. Lahat sila ay pare-pareho ang ruling. Lilitaw ay nagkamali sila lahat. Ulit po, yan ay kung pakikinggan ang patutsada ng mga tutol sa ruling ng korte at ng butuhang naganap sa Senado. Kayo pala ang matatalino at mahihina ang utak ng nasa Korte Suprema. Bakit hindi kayo ang nandun? Bakit yung 15 justices ang nandun at nag-rule, kayo pala ang magagaling?
Nakakahiya naman sa inyo, Sus Maria. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ganito lang naman dapat ang usapan, mga kababayan. Kung ang ruling ng Supreme Court ay null and void na sa simula pa lang ang articles of impeachment, sino ang nagkamali? Hindi ang Senado na pinasahan lang nito, hindi ang Supreme Court na nag-interpret nito. Sino? Ang Kongreso, dahil sila ang naghain nito. Mahirap bang unawain yun? O naguhugas kamay na lamang ang ating mga pinagkakatiwalaang kinatawan sa Kongreso at ipinapasa sa iba ang sisi? Masisisi nyo ba ang Senado kung i-archive nila ang articles of impeachment? Kung narinig nyo ang speech nila sa nominal voting na ginawa nila, ay matutukoy nyo ang pinakadahilan at mauunawaan nyo ang aksyon nila in adherence to the Supreme Court ruling. Bakit ganon? Bakit nga naman? Mga kababayan, wag nating kalilimutan na ang Supreme Court ang final arbiter sa mga isyung legal na pinagtatalunan sa lipunan natin. Alam naman natin na may tatlong equal branches ang pamahalaan natin na responsable sa maayos na daloy ng ating lipunan. Ang legislative branch na binubuo ng mga senador at congressmen ang gumawa ng mga batas. Ang judiciary sa pangunguna ng Supreme Court naman ang nag-i-interpret o nagpapaliwanag ng mga ito para maayos na maipatupad sa bansa. Ang executive branch sa pangunguna ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang tagapagpatupad ng mga batas at mga alituntunin nito kasama na ang mga programa na nakasaad sa mga batas na iyon. Kung ang Supreme Court na bahagi ng judiciary ang may karapatang magpaliwanag ng batas, sa palagay ba ninyo ay pawardi-wardi nila itong gagawin? At hindi isa sa alang-alang ang kapakanan ng bansa natin? Bago ba nagpalabas ng unanimous ruling ang 15 Supreme Court Justices na kini-question ng mas magagaling, ay hindi ba nila pinag-aralan at kinonsidera ang batas o mga batas ng Pilipinas? Ano sa palagay po ninyo? Tanong lang mga kababayan, ilang milyong piso na kaya ang nagastos at nagagastos ng Kongreso at Senado sa pagtalakay ng articles of impeachment? Ilang milyon na ang sinusunog natin habang nakanganga at kumakalam ang sikmura ng milyon-milyon nating mga kababayan? Nagtatanong lang po. Dahil dyan ay may panawagan nga si Senator Camille Villar. The motion before us. Mr. President, dalangin ko sana na maresolba na natin ngayon ito upang mapagtuunan na natin ng pansin ang mga tunay at malalaking problema na hinaharap ng ating bansa at ng ating mga kababayan, katulad ng mataas na presyo ng bilihin, pagkaroon ng wastong hanap buhay, kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Wish lang natin na tigilan na ang bangayang ganito na kasimbulok ng utak ng marami nating politiko. Panawagan naman sa mga leader politiko natin, magpaka-honest naman kayo sa posisyon ninyo. Magpakita naman kayo ng mabuting halimbawa sa mga tao. Huwag niyo namang iparinig sa amin ang lantaran ninyong paglaban at pagkontra sa mga batas na umiiral. Ang ipakita nyo sa amin ay ang pagsunod sa mga patakaran ng lipunan at paggalang sa otoridad na nagpapatupad at nagpapaliwanag ng ating mga batas. Kung ayaw nyong sumunod sa kataas-taasang hukuman natin, ay paano ninyo kaming mga mamamayan, mapapaniwala na dapat kaming sumunod sa mga batas na nilikha ninyo? Bakit kayo nasa gobyerno? Pera at kapangyarihan ang dahilan? Huwag swapang sa pera at sa kapangyarihan. Walang forever. Baka matsyempuhan kayo ng alanganing panahon at pagbayarin kayo ng taong bayan at ng kalangitan. Wala kayong dadalhin sa hukay na anuman pag sinundo na kayo ni Lord. Prayer ng bayan sana nga ay mapaaga naman ang pagsundo sa inyo ni Lord. Kailan kaya yon? Tagal naman, Lord. Kung guilty naman kayo at talaga namang alam nyong guilty kayo, at totoo naman kung sakali na ginawa nyo ang inaakusa sa inyo, at talaga namang lantad sa publiko ang kalokohang ginawa ninyo, bumaba na lang kayo sa pwesto. Huwag kayong kapituko. Huwag sanang isipin
na kayo lang ang pwedeng manguna sa bayan. Maraming mas mahuhusay pa sa inyo, mga tapat pa. Kalas na, balik na kayo sa pinanggalingan nyo habang ang langit ay nagpapasensya pa sa inyo. Magkusa na kayo. Kung kayo ang dahilan ng kahirapan at confusion sa lipunan, ay malaking tulong nyo na kung aalis na lang kayo ng kusa kaysa naman gumastos pa ang mamamayan para sa kaso ninyo. Bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit.